Welcome back sa ating GD2 na introduction introduction of 3D game development. So, gawa tayo ng enemy spawner, but review muna natin. Last video is gumawa tayo ng 4 na mga types of enemy. Okay, and then gawa tayo ng behavior script. So, enemy spawner, open natin. So, sa enemy spawner is meron itong wave system, and every wave merong enemy groups. So, okay, type natin yung public na wave, tapos, waves. Pero, gawin nating array. So, anyari nito? So, nag-red siya, di ba? Kasi, wala pa tayong class nito. So, gawa natin ng class. So, meron ng comment. So, this holds enemy groups for one wave. And then, sa wave, merong enemy group. So, gawan din natin ng class para sa ating enemy group. And, sayad. So, bakit parang nalito kayo? So, explain ko. Ang tawag nito is composition. So, composition is building complex objects by combining simpler objects that has relationship. So, katulad nito. Diba? So, a wave has multiple of enemies group. Kaya meron tayong ganito square bracket kasi array ito. And then, sa ating enemy spawner has multiple of waves. Kaya merong array nito. So, nagets na ba? So, katulad nito, again, ang wave, merong enemy groups. So, sa enemy groups, nandyan yung prefab, kung ilan, ang count kung gaano karami to this kind of enemy, and then spawn interval between spawning each enemy in this group. So, save natin. So, para mas magets, punta tayo kay Unity. And then, mag-add tayo ng component sa ating enemy spawner na component. Then, as you can see, meron na tayong nakitang waves. Ayan siya, di ba? Naka-array kasi pwede tayong mag-add. Kung nakikita ninyo, for example, ganyan kasi yung mukha na yan. So, sa ating element, pag-click mo ng waves, may element dyan. Sa ating waves, meron tayong enemy groups. And then, click mo tong enemy groups. Yan, enemy groups, mag-add ka. Sabihin, sa enemy groups, so, gano'ng karami ba? Tapos, yung spawn interval nila. So, sampulan natin. Gawin nating prefab si Zombie Girl, Mutant, Skeleton, and Warrock. Okay na? Then, pwede natin i-delete sila. Balik kay enemy spawner. Unahin natin si Zombie Girl para sa wave 1. Asan na ba si Zombie Girl? Drop natin siya dito sa enemy prefab. Ilang enemy pa i-spawn natin. Then, interval to spawn this group. So, 1. For example, sa 10 second, meron tayong 4 na enemy. Kasi yung spawn interval nila is 1. So, and then, delay between groups. For example, after mag-spawn ng grupo na to, pwede naman tayo mag-add ng another kind of group. For example, this one is sa ating skeleton. And then, sa spawn interval naman, siguro, mas marami, 15 na lang dito, 10 dito. Kasi mataas yung health nito. And then, ang interval nila between groups, sabihin natin 3. So, within 5. Within 5 seconds, una mag-spawn si Zombie Girl. After 5 seconds, skeleton na naman. So, ganyan. And then, doon tayo sa ating another wave. Add tayo. So, pwede natin i-hide na element 0. Kaya element 1 na naman tayo. As you can see, kung mapapansin nyo, parang diduplicate niya lang si element 0. Kasi para mas mapabilis tayo ng pag-drag and drop. So, ito naman sa ating wave 2. So, siguro, bendagan lang natin. So, same lang. But this time is, meron na tayong i-spawn na si Mutant. Spawn natin si Mutant. Siguro 5 na, 5. And then, ganyan. Tapos, para naman sa ating wave 3, enemy groups, dito is, add pa tayo ng isa. And this time is si Mutant. Ay, hindi. Si Warrock. Then, same lang yung ganyan, interval. Okay? Then, balik sa script. So, kailangan natin ng spawn point. Sabihin, saan ba tayo mag-spawn ng ating mga prefab. After that, need natin ng wave status. Tulad nito. So, drag lang natin. And then, gawa tayo ng co-routing.
So, sa spawn enemy muna. So, sa baba nito ha, wag mo ilabas dito, yan. So, kunin natin ito, gawin nating public. So, punta tayo sa enemy natin. Target destination, I think, naka-serializable field lang. Nasa na ba? Target. Ayan, naka-private. So, gawin nating public. So, pwede natin i-remove itong serializable field. Okay, balik tayo dito. And then next is need natin ng enumerator. So, sa baba lang ng spawn enemy. Oops. Usang ganyan. So, bakit nag-error? Kasi need natin i-add lang yung system collection sa taas. And then, gawa tayo ng start wave lang. So, start wave. Ayan. Sabihin, start natin. So, para ma-test natin, try natin. Gawa tayo ng void start. And then, start wave. So, but this time is naka-0 lang siya. So, I mean, unang wave lang yung i-spawn natin. Kasi later on, i-handle natin yan sa ating game manager. So, save. Drag natin sa enemy spawner dito. Yung spawn point, pwedeng sariling transform niya lang. Ang target destination niya is drag lang natin dito. So, try natin. Sa balikan ito yung mangyayari. Click mo sa enemy spawner sa ating wave 0 or yung wave 1. So, we spawn 15 kind of zombie girl. Ayan. After mag-15, so napansin nyo, every 1 second, may delay na 5 seconds para sa next wave. Next group, which is ang mga skeleton. So, which are mga skeleton pala. And then, pwede tayo maglagay ng power dito. Pulad ng ganyan. Upgrade natin. But as you can see, hindi mag-start ito kasi sa ating script is yung index 0 lang kasi ng ating wave. So, kaya, ganyan. But, manipulate natin yan sa ating game manager. So, pwede natin i-remove itong start. Punta tayo sa ating game manager. Sa ating game manager, kailangan natin ng mga references. So, dito, ayan. After nyan, is ito namang wave system natin. So, okay. So, ito is para sa ating visualization sa scene, sa game. Yung gold text, wave text, tower count text, ibig sabihin ilang towers ang pwede natin ma-spawn. Then countdown text, ibig sabihin countdown para sa next wave. And then, another one is ang wave status. Ito is para lang sa enemy spawner kasi baka marami tayong kinds of enemy spawners. So, kaya nagawa tayo ng array. And then, yung current wave index, tapos delay before next wave. Ito yung para sa ating para sa ating countdown text para sa next wave. And then another one, yung sa wave status, sabihin, ongoing na pa, and then need natin ng enemies alive para ma-check natin bago tayo mag-start ng countdown if ubos na ba lahat ng enemy sa last natin na wave. So, ito. Kaya meron tayong ganito. Ito is para sa towers allowed per wave. So, sabihin, ilang tower pwede natin allowed per wave. And then, next is, unahin natin itong start wave natin. So, sa ating start wave, lagay lang natin ito sa baba. So, sa start wave, and then, check natin if we have any spawner. Tapos, loop natin siya. So, ilulup natin. So, check natin every enemy spawner in enemy spawners. Check natin if yung current index niya is lesser than tower wavelength para makapag-enemy spawner as wave pa tayo. Sabihin, wag muna tayo punta sa next wave para mag-countdown or mag-spawn ng mga wave enemies. And then, another one, check natin itong boolean na ginawa natin. If nag-false ito, so it means pag nag-false ito and then sabihin natin naging 2 yan siya, then all waves complete, then return. May sabihin, panalo na. Parang ganyan. And then, wave in progress, then sabihin natin, once na pag nag-false ito this side, hindi niya babasahin yung laman, then dito na tayo sa wave in progress true. Tapos, need natin ng on new wave. So, ano ba tong on new wave?
Sa ating on new wave, ba yung kailangan natin? So, sa baba, ayan. So, on new wave, need natin update yung text natin. Then, kunin din natin yung towers dito. So, saan ba natin kukunin to? So, sa baba lang. So, ang purpose ng get towers all allowed this wave, sabihin, kunin natin kung ilang towers lang pwede nating ma-place within this wave. And then, balik tayo sa on new wave. Kasi sa on new wave, ito namang is, sabihin natin na, sabihin natin sa lahat nating enemy spawner, which is naka-array, asa na yun, ito, na mag-start na sa bago na wave. So, tell all spawner to start their wave. And then, bago tayo mag-start, then need natin check natin if complete na ba yung wave. So, kailangan natin ng check wave complete. So, sa check wave complete, mapastaas to. So, sa check wave complete, pwede lang dito sa baba. So, okay, sa check wave complete, gawa tayo ng ganito na while loop. So, plain ko lang. So, bakit naging true? While until all spawners are done, then we say, pag dito siya auto, dito wait until all spawners are done spawning, and then pwede na tayong mag-break, and then yield return na. Sabihin, magiging break ito once kasi pag nag-break ito, pwede na tayo mag-move dito sa baba. So, sabihin, pag nag-all done, pwede tayo mag-move sa baba. And then, need natin ito, pang-check natin mamaya. So, wave spawning complete, waiting for all enemies to die. So, and then, wait, all enemies are dead. So, check natin, loop tayo. So, while enemies are greater than 0, ibig sabihin, if ang enemies natin lahat is, meron pang alive type isa, then, sabihin natin return null. So, wag muna tayong mag-proceed. Sabihin, wait lang natin. So, stuck muna tayo dito. Wag mag-proceed sa baba, then, wait ka lang dito. And then, next is, after, if naubos na lahat, sabihin, nag-false na to, then proceed na tayo sa baba. So, wave is fully complete, then our current wave index +1 na. Then, dito naman, sabihin natin dito ang ating wave depth text, ating current wave, then another boolean, check natin if meron pa ba tayong waves na natitira sa ating array of enemy spawner range. Then for each enemy spawner, check natin dito lahat if meron pa ba. And if wala na, then pwede na tayong sabihin natin, win na. Sabihin, pwede tayong maggawa dito sa baba ng void win. Sabihin, debug na lang siguro. Congratulations, so you've completed all waits. And then continuous, but if hindi ito nag-false, then sabihin, start na naman tayo for next wave. So countdown, then countdown next wave. So sa baba lang, countdown lang ito. Para, purpose nito para sa ito dito. Ayan, para makita natin kung ilang seconds bago mag-start yung next na wave. So, nasa na ba tayo? So, countdown. Ayan. So, una-una, need natin ang time left. Is instantiate natin yung delay before next wave. And then, while time left is greater than 0, then wait lang muna tayo. So, wait for specific delay before the next wave. And then, after that, pag nag-0 na siya, so pag nag-0 na, then pwede na tayong balik dito. Pag once na nagbalik dito, kasi yung enumerator parang callbox kasi yan. Sabihin, nag-call tayo dito, mag-return din tayo dito sa kanya. After that, pag natapos na to lahat-lahat, then pwede na tayong mag-start ng wave ulit. So, dito, call naman natin ulit dito. So ganyan yung logic niya. So, na-complete natin ito lahat. Wala na tayong gawin. And then, pwede na tayo sa ating Unity. Then, set natin lahat na UI. As you can see in our game manager, we have gold text, save text, tower countdown text, and ito, tower count and countdown. Gawa natin. Dito lang ako maglagay ng mga text, UI, text. Ito is para sa gold text. Lagay ko siguro sa gitna. Oops, hindi, mali.
Sa labas pala ng dito. Once sa panel, lagay natin siya sa labas. So, ayan yung bold text. Gawin na lang natin auto. Duplicate natin. Ito is para sa wave. And then, sa ating managers, drag na natin si gold text, wave text, tower count text, countdown text, enemy spawner. So, isa lang yung enemy spawner natin. Maya pwede natin duplicate. Kung for example, gusto nyo, try natin na dalawa. Sample. Ito yung isang enemy spawner. Dito din isa. Sabihin, dalawa na. So, drag din natin dito. And then, delay before next wave. Sabihin natin every 20 seconds. Or 15 seconds na lang para sa next wave. And then, lagay din natin ilang towers pwede natin lagay within this wave or per wave. So, first wave siguro maximum of 4. Second wave, maximum of 7. Last wave kasi 3 lang yung wave natin. Pwede na sinyo, kayo na bahala. Siguro 10. Ayan. Okay? Tapos start natin. Ano yung muna i-start? May nakalimutan tayo. So, balik. Wala tayong start. So, need natin ng start. So, for sure, alam ko, gets nyo na ito. So, no need for explanation. Kaya na mag-explore. Then, try natin. So, yun. Nagkalaman yung ayan. So, ito, need natin mag-update dito. So, nasa Tower Placement Manager yan. So, check natin. Kaya sa ating Game Manager, tawa tayo siguro sa baba lang ng green. So, on Tower Place, so, saan ba natin gagamitin ito? So, every time mag-put tayo ng tower or mag-place tayo ng tower, dapat mag-count tayo. So, sa Placement Manager yan, and then, dito. So, Game Manager, then Place Tower. And then, lastly, sa ating Game Manager, baba ng, sa above ng on Tower Place, need natin i-check if pwede pa ba tayo makapag-place ng tower sa current wave. So, for example, tower place this wave is lesser than allowed. Then, sabihin, if true yan, then mag-place tayo. So, saan ba natin ito gagamitin? Dito sa ating Tower Placement Manager. So, check natin if player can place more tower this wave. So, if not, then cancel placement. Pinaka-last na lang talaga is para sa ating pag nag-sell tayo. So, when we sold our tower, dapat mag-minus tayo ng ating tower placed this wave. So, saan natin gamitin? Dito lang yan sa ating, I think sa tower base. Sa upgrade pala dito. Yeah, dito. So, sabihin natin dito, Game Manager. Yeah, on tower. So, save. And encounter ako ngayon lang. Kailangan din natin ito sa ating on tower sold. Sabihin, once na nag-sold tayo, update din natin yung text natin. Pero, meron na pala may nakalimutan na to para sa ating next wave. So, punta tayo sa ating enemy. Sa ating start, kailangan natin to on enemy spawn. So, start na ganito sa baba. And then, dito natin ng on enemy na pag nag-destroy. So, balik tayo kay Game Manager. So, sa ating Game Manager, ito lang. Dali lang. So, lagay tayo nito. Para check natin if an enemy died, then mag-minus tayo sa ating enemies alive. And then, on enemy spawn, nasa na? On enemy spawn, then we add enemies alive. So, save natin. Another is, may kulang tayo sa ating spend gold. So, spend gold, hanapin natin sa spend gold. Ayan. So, when we, or every time we spend gold, then, update natin yung gold natin. So, pati din pag mag-sell tayo. So, update din natin. Tapos, may nakalimutan tayo sa ating enemy spawner. So, nakalimutan natin mag-fall. So, to mark as complete. So, ito lang yung i-fix natin dito sa Game Manager. Oops. Okay. So, lagyan lang natin ng tower context sa check have complete. And then sa game
Tower Placement Manager. So, lagyan natin ng event system and then lagay ka sa handle node. Okay na yan. Save natin yan. Then sa enemy. So, lagay tayo nito para pag once na nag-zero ng health, hide natin yung canvas kasi annoying masyado kahit dead na, then nandyan pa yung canvas. Gold reward, tapos add gold, tapos ganito. So, save, save, save. Punta ka Unity. So, after po tayo Unity, hanapin si countdown text, pwede natin i-remove yan. Then, start natin.